Ang ating leksyon, ang tunay na Kristiyano ay ang natutong magtahi ng kanyang sarili. Ang pagtatanggi ng sarili o self-denial ay ang pagpipigil o hindi pagsunod sa sariling ibig o hangarin. Tumutukoy din ito sa pagpapaubaya na isakripisyo ang pansariling kapakanan o kaligayahan upang ipagpauna ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. Ang pagtatanggi ng sarili ay isang napakahalagang sangkap sa pagtataguyod ng tunay na pananampalatayang tinanggap natin mula nang umanib tayo sa tunay na iglesia. Ang ating Panginoong Kristo mismo ay nagpakita o nag-iwan ng pinakamabuting halimbawa ng pagtatanggi ng sarili. Mula sa mga dakilang gawa niya sa buong panahong nabuhay siya sa daigdig hanggang sa paghahandog niya ng kanyang sarili o hanggang sa kamatayan niya sa krus. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Paano pinatunayan ng Panginoong Kristo na natutunan niya magtanggi ng kanyang sarili? Ang sagot ay basta. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa, nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang tagpong ito, mga kapatid, ay noong malapit ng harapin ng Panginoong Kristo ang napakalaking pagsubok alang-alang sa dakilang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Bilang tao nang malapit niyang maranasan na ang napakatinding pagsubok lalo sa pagharap niya sa kamatayan sa kamay ng mga pag-uusig, ay labis na namanglaw o nalungkot ang kanyang kaluluwa at siya ay nanghinang totoo. Kaya maningas siyang nanalangin sa Diyos. Hindi lamang minsan, kundi makaidlo upang ilagak o tiwala sa Diyos ang kanyang sarili. Paulit-ulit na sinabi niya sa Diyos na, Ama ko, kumbaga maaari, ay lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa ikalawang bilang, mga kapatid, bakit itinalaga ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili na gawin ang kalooban ng Diyos, gayong batid niya na sa pagsasagawa niya ay mamumuhunan siya ng maraming pagtitiis at sa huli ay ihahandog niya ang kanyang sariling buhay. Basahin natin ang sagot. Sinabi ng Panginoong Jesus, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kalooban ng Diyos na isakripisyo ang kanyang bugtong na anak na pinakapampalubag loob o pantubos sa mga kasalanan upang ang sangkatauhan ay makapanumbalik sa kanya at maligtas sa kanyang puot. Ginawa ng Panginoon ang pinakadakilang sakripisyo sa pamamagitan ng paghahandog niya ng kanyang buhay
para sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa pangatlong bilang, ano ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Kristo kung bakit nagawa niyang magtanggi ng sarili at ipagpauna ang pagtupad ng kalooban ng Ama? Ang sagot, nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Kaya nalwalhati o naparangalan ng Panginoong Kristo ang Ama pagkaganap niya ng mga gawang ipinagawa sa Kanya, na ang kasukdulan sa mga ito ay ang paghahandog niya ng Kanyang sarili upang ang sangkatauhan ay mabigyan ng pagkakataon na maligtas sa puot ng Diyos sa araw ng paghukom. Sapagkat ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Subalit, dapat makaalam muna ang tao ng katotohanan. Sa ikaapat na bilang, ano ang hinihingi ng Panginoong Hesus sa mga ibig sumunod sa Kanya upang maging mga alagad niya? Ang sagot ng magkagayon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya ang mga taong natutong magtanggi ng sarili ang makalalapit sa Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya. Tulad ng nabanggit natin sa pasimula, ang pagtatanggi ng sarili ay ang pagpipikil o hindi pagsunod sa sariling ibig o hangarin. Sa kasunod na bilang, sino ang isang halimbawa ng natutong magtanggi ng sarili alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo? Ang sagot, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Si Apostol Pablo ang nagsabi nito. Ano-ano po ang isinakripisyo ni Apostol Pablo alang-alang sa pagsunod kay Kristo at sa kanyang ministeryo? Si Pablo po ay ipinanganak bilang mamamayang Romano sa isang kilala at mayamang pamilya sa Tarsis ng Cilicia sa Asia Minor. O mataas na pinag-aralan, natuto siya, naging dalubhasa sa kasaysayan ng mga Hudyo at ng kautusan sa ilalim po ng pagtuturo ni Gamaliel na isang rabi at paham o iskolar na Hudyo. Si Pablo ay naging miyembro ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na namamala sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Iniwan niya ang lahat ng ito nang siya'y tawagin ng Panginoong Hesukristo upang maging apostol. Ginugol niya ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa pangangaral ng dalisay na ebanghelyo at sa pangangalaga sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanya. Sa ika-6 na bilang, paano pinatunayan ni Apostol Pablo na natutunan niyang magtanggi ng sarili upang makasunod sa Panginoong Kristo? Ang sabi niya, nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahanda
hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ni Kristo. Dahil sa matinding pag-uusig ng imperyo ng Roma sa mga unang Kristiyano, naghandog din si Apostol Pablo ng kanyang sariling buhay alang-alang sa Panginoong Kristo sa Iglesia. Siya ay ibinilanggo at sa bandang huli ay pinatay. Hindi niya isinuko ang kanyang ministeryo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa ikapitong bilang, tulad ni Apostol Pablo, ano rin ang dapat na maging paninindigan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo upang patunayang mas pinahahalagahan niya ang Panginoon kaysa sa kanyang sarili? Ang sagot, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus na nagpapahalaga sa Kanya ng higit sa pagpapahalaga sa sarili ay nabubuhay sa pananampalataya. Si Kristo ang naghahari sa buhay niya, hindi na ang kanyang sarili. Taglay niya ang isip na kay Kristo, na ang kaisipan ni Kristo'y mapagpakumbaba, masunurin, gaya ng mababasa natin sa Pilipos 2:5 at 8. Handaan niyang itanggi ang kanyang sarili, ibig o hangarin, kahit pa ang sarili niyang buhay, alang-alang kay Kristo. Sa ikawalong bilang, ano ang pagpapalang nakalaan sa mga natutong magtanggi ng sariling kalooban alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Hesus? Ang sagot, inihandog niya ang kanyang sarili sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagtutulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itong nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng tagapagligtas na si Jesucristo at pagkahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya tatandaan natin, iyon lamang natutong magtanggi ng sarili at tumalikod sa makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at namuhay ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat ang tatanggap ng biyayang kaligtasan sa dakilang araw ng pagbabalik ng Panginoong Kristo at pagkahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Bago tayo tumayo at manalangin muli, ay basahin muna natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Ang tunay na Kristiyano ay ang natutong magtanggi ng kanyang sarili. Tumayo po kayo, tayo manalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Nawa po naging karapat-dapat ang aming pagsamba na kapagdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Turuan mo po kami, Ama, na matutong
magtanggi ng aming sarili. Loobin mong ang maghari sa aming buhay ay ang iyong kalooban. Masunod namin tuwina ang iyong mga kautusan, magdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Pagpalain mo pong patuloy ang iyong mga lingkod at nangangako naman kami, patuloy kaming magpupuri, maglilingkod sa iyo hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Basbasan mo po una sa lahat ang mga magulang. Gamitin mo po silang mabisang kasangkapan, Ama, sa pag-akay sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, lalo na sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga kabataan, naway mamalaging tapat sa iyo, ano man ang marating ng kanilang buhay sa mundong ito na kanilang pinaglalakbayan. Tumitiwala kami, Ama, na sa tuwing kami sumasamba, kami patuloy mong pinalalakas, pinatatatag sa aming pag-asa. Nawa, makamtin din namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sapagkat alam naming nagkulang kami at nakagawa ng mga kasalanan sa iyo. Nawa po padaluyin mong mga biyayang kailangan namin sa araw-araw. May gumagamit kami higit sa lahat sa mga paglilingkod sa iyo. Panginoon naming Jesus, lagi mo kaming ilapit sa Ama. Matanggap namin ang aming mga kahilingan. Ganap po ang aming pagsampalataya, Ama. Dininig mo ang aming dalangin, ang basbas at pagpapalay ginawad mo na sa amin. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.